guys! Welcome back to my channel again and again and again. And nakita nyo naman tong mga medals na to. So, it's a year-end thing where I rate, well, not rate all, but pick up some of the worst and some of the best na fun runs slash races na I attended in 2025. So, okay. Ayan, nakita nyo naman. Itong mga medals ko, ang dami. Actually, there are 11 fun runs na inattendan ko in 2025. Kasi, naging goal ko na each month, may isa akong target na salihan na race. So, it doesn't have to be a major race or anything. Basta ano lang ako. And of course, may requirement ako na distance na more than either 16 and above or 10 and above, parang ganon. So, sabi ko, wala akong hindi, well, may exception nga lang, pero I'll just tackle it about it na lang further. So, may isang month lang ako na race ako ng dalawa. That is May. I think that's the medyo ano yun kasi nag-skip ako ng April, so binawi ko ng May. So, dalawang race yon. And of course, may isa din akong major na sinalihan marathon is the Samsung Galaxy Manila Marathon. Yon. So, achievement ko rin yon na nakasali ako doon. And yun, may isa rin akong fun run na sinalihan na for fans. Ayun. The Pokemon Run. Ayun. So, almost all my races, medyo hindi ako aim talaga to PR, ganon. Kung naka-PR man ako, thank the Lord na nakapag-PR ako. Pero kung hindi man, that's okay. Kasi, at least kahit paano, I want to finish. Yun lang naman yun. Kasi, yun naman yung importante. You have to finish. Kasi ang mahal-mahal ng registration, te. Tapos, hindi ka makaka-finish. So, what's the point anyways? Okay. Ayun. Ayan, guys. So, niremove ko muna yung ko. Sorry. Niremove ko muna. Ang bigat niya. Saka masakit sa leeg. 11 medals pa naman yun. Medyo, mostly mga bakal pa yung mga medals ng usually sa mga fun runs. Hindi siya basta lang. Hindi lang siya basta-basta medal lang. So, mostly bakal talaga siya. So, I break it down to the top 3. Top 3 na worst, not worst. Parang hindi okay sa akin. And there's the top 3 na best. Ano lang to, this is my opinion. Just, heads up lang. It's my opinion. Kung meron man mga races ako mabanggit na tingin nyo, okay naman. It's on me kasi ako yung naka-experience. This is my own experience and of course, hindi naman to basta lang sinabi ko. Hindi ako, since nandun ako mismo sa race. So, kung ano man yung sasabihin ko is an actual experience. And of course, na-vlog ko to lahat ng races na to in my channel. So, walang akong sasabihin dito na hindi pawang katotohanan lang. So, ayun guys. So, let's do the top 3 worst races na naatinan ko. Medyo nahirapan lang ako kasi nahirapan ako kasi almost yung mga races na yung ibang races kasi na atinan ko is mostly yung mga hindi talaga siya yung mga hindi naman pucho-pucho, pero, well, all of them were organized by some of the known organizers. Pero since, yun nga, is based on experience, so, mag-consider ko sila na worst dun sa 11 races na natinan ko. Ayun. So, let's start with my top 3 muna. So, yung top 3 ko is this one. Ayan. This is the Angels Pizza Sama-Sama Run noong January. So, siya, I would consider one of the worst
when it comes to the organizers, walang organizer. Kasi hindi siya, no, hindi ko alam kung sino nag-organize noon. I think it's ano lang, sila lang. From my judgment na to it's my judgment and my experience. Parang feeling ko wala kasing involved dito na race organizer na kilala. Walang ano, so, sabi ko, sila lang kasi it's part of also ng Lourdes School of Mandaluyong. May parang anniversary thing sila. Tapos, ayun nga, nagpa-fun run sila with collaboration with Angel's Pizza. Ayun. So, sa akin ito, well, race route, puro paahon. Medyo naano ako doon na nagulat ako kasi hindi pa kasi ako masyadong, let's say, hindi pa ako ganong ka-experience when it comes to uphill running. Lalo na mga paahon na ano. So, medyo na, overwhelm ako dito sa race route na to. Kasi, hindi ko alam ang Pasig Mandaluyong area pag nag-race route pala doon. Puro paahon pala. Ayun. Ngayon ko lang nalaman kung napanood niyo yung vlog ko with the Angel Sama-Sama Run. Ayun. So, isang ayun. Hindi medyo lang yon, medyo major lang sa akin yon. And of course, yung mismong race, ang gulo niya. Kasi, hindi mo alam kung saan ilalagay yung baggage mo. Yung pala, nandun pala sa mga room, sa mga classroom, dun pala. Tapos, wala masyadong yun sa mga loot bags. Kasi loot bag, hindi kaya sa mga normal races na lahat ng distance, may kanya-kanyang pick up ng loot bag. So, lahat yun nasa isang nasa isang pila lang. Yung 10K, 5K, yung lahat ng distance. Nakalimutan ko nga lang kung yung mga distance. So, ito, may 16 din sila. Yun nga yung dun nakaka-lurky dun. May 16, sila. Tapos, ayun, dun, may, pala ko, additional dun sa race route. Kulang siya. Hindi siya 16 sakto. Ay, ano ba to? All runners. Ito na ba yun? Yun nga Kahit sa app ko wala pa Nasa 14 mark pa lang ako. Hindi siya 16. 14 something lang siya according sa aking app. And it's not me lang yung naka-experience nung ganong eksena sa sa no for us na nakalagay 16 pero hindi pala 16. Ayun. So sa mismo sa program, hindi ako masyadong focus sa program, pero ayun nga, may pa fireworks and to think ang races, it's early morning. Tapos may pa-concert sila, may pa-concert sila ng ganun din kaaga. I'm not sure if pa-concert, more likely, nag-sound check sila that early morning din. And to think na yung mismong venue was surrounded by condominiums. So, ang daming, sa comment section ng kanilang page, ang daming nagreklamo about the sound check itself kasi ang ingay. Siyempre, sound check, syempre kailangan yung full blast ng volume. And of course, the fireworks. Who would have fireworks at early morning? Kaya yun, nabulabog yung wala man lang Saka hindi sila walang announcement or hindi man lang nag-notify dun sa area na they will have a fun run that day. Kaya, nabulabog lahat ng mga nandun sa mga condominium and they're like, nagising daw sila, ganon. So, it's a major no-no din. Ayun. Ito yung mga downside with not having an organizer who is experienced pagka nag-organize kayo ng mga fun runs. Kasi hindi nyo kinoconsider yung mga ganon, yung distance, yung yun nga, yung pag ng distance kasi kulang. Tapos, may pa-fireworks pa kayo. Dapat hindi kasi kung magpapa-fireworks kayo, sana hindi na lang doon sa gitna ng Ortigas, doon sa sa Ortigas mismo.
sana nagpaano na lang kayo, nag-MOA or somewhere na malayo sa residential area, ganon. So, it's a really no. Saka yung medal nila looks cheap. Sa akin, it looks cheap. Tingnan mo, nag-chip na nga siya. Ayan. It looks cheap. Tapos yung loot bag nila, hindi pa ganun kaganda. Tapos hindi pa ako nakakuha ng libreng kape. Yung pizza, okay lang, nakakuha ng free pizza. Pero yung kape kasi, ang bagal nung nila, yung restock nila, this definitely looks cheap. Ayun. Mukhang hindi siya, Kaya nga yun yung, yun yung pangat din na walang organizer na, Basta siguro, nagpaano sila ng medal somewhere, tapos, ayun. The plus side, okay lang, Saka hindi maganda rin yung Ray shirt. Yun na ko din, na ang pangat din ng Ray shirt niya. Masyadong makapal, parang hindi siya pwede for running, ganun. Ayun. So, yeah, that's it. The second worst is, medyo ko dito. Medyo controversial to kasi maganda sana yung medal. Pero yung race itself, yun yung hindi ko like. Nagkataon pa na sponsored yung race kit ko noon. Ayun. Na-sponsoran ako ng Scarlett Silicone Scar Gel. Ayun, So, let me reveal na lang. Maganda sana yung medal nito. Sobrang ganda. Ayun. Si Women's Run sa UP Diliman noong October. Actually, this is the one na medyo short distance kasi since it's a sponsored race kit. So, I have no choice but to run a 5 km. So, sabi ko, beggars can't be choosers. And, ang mahal kasi talaga ng mga registration. So, na lang tayo. Go! Ang ganda pa naman ng medal niya. Pero, yun, makapal pa. Compared dun sa Angel Sama-Sama Run, Angel's Pizza Sama-Sama Run, ayun, ang ganda pa. Tapos may charm-charm pa siya. Ayan. So, ang problema ko dito sa race na to, kaya nilagay ko siya sa top 3 worst ko, it's because of the venue itself. No time na nag-run kami doon, it was raining. And sobrang ulan nun. Tapos, yung race village nila was in the middle of the sunken garden. So, saan mo, hindi maputik. So, para kami nag-araro, kaya the memes were everywhere about that run na may bang kalabaw ganon, nilagyan ng kalabaw, or kamusta ang pagsasaha, ganon ang mga memes, kasi talaga kaputik. Kahit ako, pumunta ako dun sa gitna just to get the race, yung race kit ko, yung race, entitlements, yung number, yung race bib, just to, para mailagay ko na sa sarili ko and I prepare for the run. Grabe, the struggle is real. Hindi na lang ako nakapag-vlog nung time na yun, hindi ako nakapag-vlog kasi talagang sobrang hassle. Kung sobrang putik. Tapos, parang hindi man lang sila nag-adjust on the day na alam nila maputik na pala. Sana they move na lang yung venue, ay yung race village. Kahit yung venue hindi kasi for sure talaga hindi pwede. Pero yung race village sana nilipat man lang nila somewhere higher na hindi maputik. Kasi everyone else has the same experience na ang putik. Tapos yung iba naka-white shoes na alam mo yun, and buti na lang hindi ako naka-white shoes noon, kundi my shoes would be, putik-putik din. Ang experience namin doon, kami ng friend ko, grabe, umuwi kaming putik na putik at yung damit ko sa likod, ay grabe talaga. Hindi ko Kaya, I would consider this, parang, sayang pa naman, kilala pa naman yung race organizer nito, nung women's run. And I would say, one of the best na race organizers out there, na major na mga races this year was handled by them. Pero, dito lang talaga ako na-disappoint dito sa women's run na to. They would have
alam kong nairaos nila, pero the experience was really, really not hindi siya maganda. As in, yung venue itself, the venue was really horrible. Talagang hindi ko ma-imagine na nakatakbo pa ako noon. Kasi, lumubog na yung shoes ko before I started the race. Tapos, naulanan pa ako ng bonggang-bongga. As in, bongbong. Ganon. Bonggang talaga. As in, heavy rainfall nung day na yon. Sobrang Kaya, I would consider this one. This is my top 2. Yun nga, kaya nga nahihirapan ako kasi, ang ganda sana ng medal. Oh my God. Ganda ng medal. Siya. Yung motivate of women empowerment and such. Pero, the venue itself ruined it. Yun lang nasasabi ko. Sayang. Ayun. So, let's move on. Okay, for my top 1 worst days na attendan ko for this year's 2025. Sayang lang kasi star-studded siya. Sobrang star-studded. And ang organizer niya hindi ito yung talaga yung na pag hindi ka experienced na race organizer, everything else will yung hindi talaga magiging okay. Kasi race yan, hindi yan basta lang, lalo na maraming yung mga veterans na rin na umaattend ng mga race, tapos yan lang mo. Yan lang yung makukuha mo at ma-experience mo sa actual race na to. So, let's reveal. At ito rin yung tingin kong, hindi pinag-isipan yung yung medal kasi sobrang liit niya. Hindi siya So, ayan. Si Lights, Camera, Run. This was organized by Alden Richards. Actually, hindi ko alam kung naka-fronta siya. Pero siya yung naka-fronta kasi dun sa run na yon. Pero siya, ang race, ang event management is well-known race organizer din. Pero mostly ang naka-fronta is yung grupo nila Alden. Yung parang yung team niya. So, parang hindi siya ganun ka-organize. Parang lang siyang, sabihin mo, parang siya, yung community run, ganun. Tapos, ang pinaka pa nito, ako naman, they're star-studded, pero pinaka nito is, na late dumating Itay. It is the biggest no-no in a race, or a fun run, or an event, ganyan, in a running event, na mahuhuli yung medal. It's a no-no. Yan. Kasi, what's the purpose nung magtakbo namin doon kung wala ka namang, hindi ka sasabitan nito? Ayun yung nakaka-frustrate. Kung mga runners, kung mo yun, walang tawag nito, hindi mo mafulfill yung pagsali mo kung hindi ka naman sasabitan ng medal. Nalito, pinadala lang to through shipping, ganun. Kasi noong time, sabi ni Alden. And speaking of which, alam ko po, nakita nyo na yung mga collaterals natin online, of course, most especially the finisher medal. Just because po I want to give you guys a quality finisher medal, in order pa po namin siya sa China. So doon natin siya pinagawa. And then as we speak po today, so in short po, humihingi po ako ng paumanhin sa lahat po ng mga tatakbo for 16K, 10K, 5K, and 3K. On the way pa lang po yung natin, finisher medal. So if not, Hi, that's not a good mabibigay po namin siya today sa inyong lahat in person, or
Kiss na lang? Pwedeng kiss na lang! Yung kiss na lang! Yeah, so, anyway, pag umabot po siya, mabibigay po namin siya on the day after nating tumakbo lahat. Or if not, kaya po namin siyang ma-deliver within the day. Basta we'll keep you posted and we'll keep you updated po. Yun pala walang habol ko, medal. Of course, I know we're all excited for the finisher medals, pero syempre, because this is the first, actually, ito po yung my very first fun run that we've organized for Mobile Fund, of course. So, we wanted to give you quality remembrance. So, bear with us lang po with this inconvenience, pero know that the finisher medals will come your way. This is a major note. Kaya nung narinig yon, parang, ha? What the? What the? So, sa akin, major no-no talaga yon. Hindi talaga. Kaya nung sinabi nila na mag-ano ulit sila, kung hindi lang kasi ako na-invite, hindi ako na-invite, parang ininganyo lang sumali. Kasi may nag lang sa akin. Hindi talaga ako sasali, pero overall, okay naman sana. Yung race course and all, okay naman, nasunod naman, sakto naman, and all, yun nga lang kasi, hindi kami inano nung mga host nung nagsa-start na yung run mismo. Parang, sige, takbo na kayo, ganon lang, wala man lang, it's not so these are my top worst races. So, tignan mo naman nung lights camera run, compared to my other medals, para siya, and to think pinagyabang pa ni Alden to na galing pang China daw. Maganda daw yung quality. Maganda. Problema, sana man ang linakihan man lang nyo. Yung kasing laki na ito. Ayan. So, lesson learned sa akin, mga ito. Lalo na dito sa dalawang to, na do not join pag hindi kilala yung event, yung parang organizer, or hindi known for race organizing yung mga kasi you'll get the worst experience ever. Ayun. So, okay. So, from the worst to the best. Ayun. Nahirapan din ako sa best. Hindi. Mali pala. Nadalian ako sa best kasi medyo namimili na yung mga pinagpilian ko. Kasi nga, sabi ko nga kasi, yung mga races na ko, parang na lang yan. Kung ano masalihan ko on that day na available ako. Ayun. So, yung mga best, medyo madali akong nakapili. As in, sobrang obvious naman. Obvious na tong mga to. Kung bakit best ko sila. Ayun. Kahit naman siguro anyone can yung mga experiences nila dito. So, let's go for third na best na run na inanuhan ko. Itong run na to, kasi series kasi to, ito yung, kung naano nyo na ako is, may panata run kasi ako every year. And, of course, yung panata run na yun, every year ko na talaga sinasalihan yun. And it's the first run na, official fun run na nasalihan ko. So, ito yung best ko for 2025 is part of that series. So, ayun. I would consider it the best. And also, my longest run. Achievement din kasi. Kaya I consider it the best. Because na-achieve ko yung longest run ko for 2025. And to my entire hobby, running hobby, na-achieve ko siya. And with a good time also. Ayun. So, ayan, si Earth Run, yung part ng takbo para sa kalikasan, Elemental Series. So, kasi siya, 4 talaga siya. So, ito, pakita ko. Yan, 4 siya. So, ayun, from Fire Run, to Water Run, to Air Run, and now the Earth Run. So, siya, gradual ang distance nito na from
16, 16, 18, 21, 25. So, yes. I did my first 25 kilometer run beyond my half marathon run last December. Yun, this December lang, December lang to. December, second week of December. Ayun. Yung 4 elements for and this one is the major one na nasa top third best ko na na race. Kasi, aside from the fact na yung mga unang series kasi na to, ayun, it's a gradual thing, yon from this. And, of course, yung yung organizing niya, from the distance itself, grabe yung tinakbo namin buong Rojas Boulevard, yun lang yun. sobrang achievement siya, kasi yun nga, nakailang ikot kami sa Rojas Boulevard, as in, sobrang Tapos, ayun nga, syempre, pagkadating mo dun sa finish line, sobrang achievement na 25, and it's my first time talaga na nakapag-25 ako on an actual. Yung last year kasi, nung 2024, na postpone kasi siya. And the date na kung saan nilipat yung run, hindi ako available. And it's on a Saturday. So, hindi din ako available. So, anong nangyari, virtual run. Kaya nga, yung pagkaano ko talaga dito, it's not virtual anymore. It's not virtual. Kasi nga, yung virtual run ko kasi ng 25 kilometers is hati-hati. Hindi ko siya inisang buo kasi, one, hindi ko kayang, wala akong oras for isang buo dahil medyo busy na rin kasi talaga. And the time din, medyo, hindi siya, isang linggo ata yung duration na to complete it. Parang ganon. O, at least mga 1 week yung nila. And, yun nga. And, sabi ko talaga, next year, kahit anong mangyari, kailangan kong tapusin yung 25 in one go. Yun talaga yung naging manifestation or naging ko sa sarili ko, naging goal ko sa sarili ko na kailangan ko tapusin yung 25 km. Ayan. So, ko siya at with a good time din. Sobrang good time yon. Sabi ko, not bad for first one go na 25 km. Sa Rojas Boulevard naman, ang ko lang talaga sa Rojas Boulevard na medyo nga lang doon, yung daan kasi doon. Yun lang yung masasabi kong downside lang. Pag sa Rojas Boulevard kayo ang fun run, is may mga roads doon na sobrang hindi pantay. And nagdadasal din ako na sana hindi umulan kasi may mga parts doon na maglalawa talaga, as in talagang may paddle, hindi lang paddle, parang feeling ko ilog. Hindi naman sa OA pero ilog talaga. Dahil nung time nung water run, I think, yung water run medyo din to. Dito ko na-experience yung sobrang ilog nung Ross Boulevard. Kaya sabi ko, yung pinagdasal ko, sana hindi naman maulan. Kasi sobrang, talaga, sobrang, no. Pero, hindi naman umulan. Thank God, thank the Lord, na hindi umulan. Kasi talagang yun ang magiging struggle din ng ibang runner pagka masyadong tawag doon, malawa yung place. Ayun. Then, let's move to my second best. Medyo struggle ako dito sa first and second kasi hindi ko alam kung magiging bias. Bias ako in a way na kasi I like the other one, yung medal. Pero ganun din, actually same organizer naman siya. So, medyo ako. Sige, pero ito na, sige. Ayun. So, sabi ko nga na may may isang run ako na, yun nga, naging major, char. Major. Ayun. Which is the Galaxy, the Galaxy Manila Marathon. Ayun.
Ayan, the Run Rio. Ayun din, nakalagay pala dito Run Rio. Pero, ang ano niya is Samsung Galaxy kasi yung yung major sponsor nito. Kaya the Galaxy Manila Marathon dapat kasi to. So, ito isa sa mga major marathons considering a Philippine majors na daw from the recent announcement ng Run Rio, ayun, the organizer na Run Rio, na isa na siyang Philippine majors, ayun. So, sa 2026, yun, magiging isa na siyang Philippine majors. So, mayroon na siyang, majors. Tapos, ang masasabi ko dito, one of the best race routes I've been. Kasi, hindi siya masyadong umiikot. Talagang it's a may mga turns, pero hindi siya yung yung magra-round ka, tapos iikot ka ulit. Maglo-loop pala, yun yung tawag pala, sorry. Maglo-loop. It's more on talagang dadayuhin mo lahat ng Lalo na, they're promoting yung Intramuros as their, which is, yun nga, umikot kami ng Intramuros noon, which is a good, sa akin, a good experience. Kasi, sabi ko, lagi ang pupunta ng Intramuros in this past year. And never ko na-experience ka na tumakbo doon. As in, takbo-takbo. Lakad, oo. Pero takbo, hindi. Which is a good, for this race. Na na-experience ko siya. Sobrang nakakaano na dami mo nakikita while you're running. Yan, makikita mo rin yan sa sa vlog ko na may mga Rizal Park, the churches, Manila Cathedral, San Agustin, and inside the the Intramuros, yung may makikita ka along the way. So it's a promotion of what Manila, yung mga sites sa Manila na So it's a major promotion yan. Yun yan. So aside from the medal itself, maganda yung medal. Saka yung shirt. And yes, I'm wearing the finisher shirt of the Manila Marathon. And ayun nga, proud naman ako na naging finisher ako. Kasi ang maganda dito, may towel sila. Yun na rin kaya I'm struggling with this and the other, yung top 1 ko. Kasi may finisher towel itong kasama sa loot bags. Kaya sobrang, oh my gosh, it's like you're feeling yung fulfillment mo na, ay, nakatapos ako ng ganito. Ay, nakatapos ako ng So, lahat lahat yung nag-finish, merong medal, may shirt, saka may towel, finisher towel. Ayun. So, ang maganda din doon, sa race nila, is may concert. Ito ha, yung concert, since it's in MOA, concert grounds, so we're not bothering anyone. Kaya, napaka-considerate din niya na knowingly may nag-concert sila after the race. Kaya, this is the only race na tinapos ko. Ayun, nagpa-concert sila. So, Lola Amor was there at the Manila Marathon. And it was, oh my gosh. And I'm a big fan of Lola Amor. Ines. Sabay-sabay! Ayun. So, isa din, kaya hindi consider ko siya sa isa mga best concert tuloy. Best run. Kasi, yun, nag-concert yung Lola Amor doon. Which is sobrang nakakakilig. I think, kaya, yun. Kudos sa organizer nito. Sobrang nagpalibre concert sila doon sa race. Yun. So, ayun nga. Si-struggle ako dito. So, let's do my top 1. Which is, to be honest, it's very, very biased. Kasi I'm a big fan of
this race, as in yung ano nitong race na to, itong concept ng race na to. Sobrang big, hindi naman sobrang fan, pero the anime itself, Lena, may clue na. The anime itself, the cartoons is a major, it's a worldwide hype. And it's a world, until now, kasi kino-collect na yung cards doon. Another hit na naman. Kino-collect na ngayon yung cards, which is, tumigil na ako, pero I'm a fan of the show. I'm a big fan of the show. So, kaya nung nagkaroon ng announcement na magkakaroon sila ng fun run here in the Philippines, na first fun run na ginawa nila dito sa Philippines. Kasi meron na rin to sa China, I think. China. I'm not sure. Basta meron na siya sa ibang bansa. And of course, syempre hindi naman pwedeng magpatalo. Wala din tayo dito, di ba? So, buti na lang, yung company nagpa-organize ng run na to. And, wait no further. At ang cute, tingnan mo na, ang cute ng ano na to, ng medal na to. It's one of the cutest na medal na meron ako for 2025. And thank God, buti na lang umabot ako kasi grabe yung ano nitong run na to. Sobrang sold out siya. Sold out. As in, sold out agad in hours. Buti na lang sa second run nung second batch nung registration, nakahabol ako at yun nga, may kasama ako noon na fan din ng show at nangongolekta rin ng cards, yun. So, naging ano rin yun, buti na lang may kasama ako na na-experience din yung ano na to. So, I think he would agree na it's one of the best run, pero kasi on his case, isa lang naman ang run na inatinan niya, which is this one. So, I would definitely, agree to that. Ayun. So, whew! Oh my gosh, it's so cute. Ayan. It's the Pokemon run. Yes, the Pokemon run. Pati yung shirt neto, sobrang cute. Ayun. Sabi ko, sobrang cute nung ano neto kasi Pikachu siya. Yung nga lang yellow, pero nakakaitim. Pero okay lang kasi, well, gagamitin ko lang din naman siya. No? Minsan ginagamit ko siya for may running, ganon. Pero yun nga, ang cute ng medal, be. Ang cute ng medal. Ito dati sa mga pinaka-cute na medal na nakuha ko for the entire Kaya itong medal na to, kaya kung magkaroon man siya sa 2026, hindi ko pwedeng i-miss out ang Pokemon Run. Kasi napaka-cute po ng medal nila. Sobra. Ayan, pagmamalaki ko to, ayan Tapos may Pokemon, may engravement pa sa likod, 'di ba? Tapos pa yan? May pa yan, copyright pa yan ng Pokemon Company, yes. Yes, to be the Pokemon Company was there, and yung isa sa mga founding members ng Pokemon Company was there to greet us nung race. Nagsalita siya sa stage. Ayun, I get to experience na nandun siya. Nagsalita siya. He welcomed us. Hanggang ngayon, medyo pa ako. Sabi ko, talagang this is it. This is it. At hopefully, this race will continue until the next year. Pero parang, wala pang paramdam. Pero sana. Because I would miss this race. I won't miss this race. Well, kaya nga nag-struggle ako sa dalawang to. Kaya sabi ko, alin ba dito? Sabi ko, sige, maging bias muna tayo for this, Pero, tingnan nyo naman kasi, Pikachu naman, tapos diba? Ayan, diba? Sobra, Saka yung, the race route, everything, okay kasi MOA yon. Kabisado ko na ang MOA. Pag MOA ang venue, lang yan, ikot lang yan, isang ikot lang yan sa Ross Boulevard. Ay, hindi. Tama. Dadaan pa rin naman ng Ross Boulevard, pero hindi ganun ka, yung ikot niya. Hindi ganun ka major. Tapos, ayun, siya,
Kaya nung na-receive ko to, oh my God, I have this. Kahit na, yun na lang, parang sabi ko, next year talaga, kung sabi ko, ano na natin to, parang, magaya na tayo ng ibang friends. Kaya yung iba naiinggit na may ganito kami, kasi, wala, ayaw nila sumali, yun. Pero yun nga, this is my top 1, and of course, ito yung top 1, top 2, and top 3. Ayan. So, all of them were organized by a known organizer. Kaya yun din, kinoconsider ko rin as one of the best. Kaya yun. Aside from medals, of course. Itong medal na to, by the way, I forgot to mention. It is from a recyclable, wood. Wood siya. So, isang din siya kasi environmental friendly yung event na yun, parang for the environment and such. So, maganda yung medal niya talaga din. Maganda yung quality ng medal na to. And of course, syempre bakal. Itong organizer na to, laging magaganda ang mga ng medals nila. Pero for this one, I have no downside. Itong tatlong to. No downside to. Walang Okay, so overall, lahat naman na ng races ko na na-attendan ko, so, okay. Yung mga iba na hindi ko napili, medyo okay naman siya, pero may mga, talaga, may mga, races talaga ako na, I think, would top best and top worst. So, yung mga iba, it's in between na lang talaga. May mga, parang in between, in a way na, race and also, yung din. So, hindi ako masyadong nag-focus na lang doon kasi medyo haba na tong video na to. Kung lahat ng races na to, ko. Kaya pinili ko na lang yung top 3 best and top 3 worst. So, like I said in the beginning, this is based on my experience, my opinion. So, kung meron man akong races na na-mention na tingin nyo sa inyo is okay, go, inyo na yan, inyong opinion yan. Ako kasi, I based it on experience. And of course, nag-vlog din ako ng mga races na to. So, medyo may lang talaga. Nandun na rin talaga ako. So, yung mga pinagsasabi ko is based on experience, lagi ko sasabihin based on experience. Kasi nandun na talaga ako. Or yung mga races na na-mention, yung mga nag-organize ng races na mga to, you have to improve. Or, in other words, yung mga nasa worst na races, you have to improve. You have to step up. Yun nga lang. Dapat din yung mga nandito din sa best na races, you have to, you have to improve din on some aspects. Pero, as of now, yeah, I will consider them the best. Ayun. For 2026, ano ba? I will, for 2026, siguro parang I'll stick with the major ones. Hindi masyado akong ayoko ng mga food runs, yung mga chowking, mga ganon. Hindi ako mahilig kasi sa mali na mga ganon. May nakikita ko na mga Jayco run, ganon. Mga mga food runs talaga. Food related fun runs. So, magpo-focus nga talaga ako sa mga major runs. Ang isa talagang ina-aim kong salihan is the Milo Marathon. Okay. Exception. Alam ko sinabi ko na ayaw ko ng mga food runs. Pero Milo is an exception because Milo is not like the other food runs. Kasi sila, may time limit sila. As in, sobrang strict nila sa time limit. Kasi per distance, meron ka lang a certain time to finish it. Without, if you do not finish, hindi ka talaga makakakuha ng medal. Which is, that is the discipline that I want for myself for 2026. And of course, magpo-focus na rin ako sa training for a full marathon. Alam ko sa training lang ako, hindi ako talaga, I try my best na, alam mo yun, na may achieve ko yun. So, magpo-42 na ako next year. And hopefully, may isa akong run series na sasalihan.
hopefully maano ko siya, makapag-register ako. So, ayun. So, magpo-focus lang ako sa mga runs na I think na sa akin, improve sa akin. Hindi ako magsasali ng run. Ito na, talagang I will be strictly lang na magsasali sa mga runs na talagang yung long distance talaga. If ever meron akong salihan na less than 10K, maybe because may gusto lang isali ako or they just want me to join them, yon. Pero overall, pag ako lang talaga, I will not join any mga lang na fun run, yung mga parang for lang. Well, for mga fun runs for fans, siguro yung kagaya sa Pokemon Run. Pokemon Run, yes, I will make an exception again. Pero sana, meron sila more than 10 km. That would be good for me. And for 2026, more trainings, more LSDs. I'll make sure na makapag 21 ako. Yun na yung ina-aim ko. 21K and above. Para din kasi for preparation for full marathon, which is a 32, 42, ganon. 32 muna, then 42, ganon. Muna tayo. Step by step. Ganon naman kasi ako pag nag-LSD ako. Gradually ni-increase ko yung distance ko. For the sake na at least ma-experience ko kung ano yung feeling, para ma-adjust ko accordingly yung sarili ko for kung anong pacing yung gagawin ko. This is on a personal, since wala akong trainer, wala akong proper training, I base it on personal, lang. And, of course, nanonood din naman ako ng mga video, so, ayun, inaano ko rin, ina-apply ko rin naman yung mga napapanood ko. And of course, yung naririnig ko rin sa mga professionals din na, or mga tumatakbo na for a long time na So, ayun. So, anyways, guys, that's it. This is my last video for 2025. Hopefully, and first time na nag-sit-in video ako. Ayun. Hopefully, more videos to come for 2026 and more, like I said, more major runs to come for 2026. Bye!